Sino mag-aakala na ang mahirap kagaya namin ay magkakaroon ng sariling bahay at lupa? Natupad to dahil sa programa ni Avalos. Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga Saltik Bakabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi paghahayaan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa Katagala Bakabayan, agal mga paninira, ba totoo yan sa mata ng ibang tao? So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tikapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and a happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Lerma Santita. Meron siyang 44 na mga comments. Nandiyan rin po si Jel Manalo. Meron siyang 13 na mga comments. Mary Flores Espirito. Meron siyang 27 na mga comments. Nandiyan rin po si Orlando Esperanza. Meron siyang 27 na mga comments. And Robel Ferrer Official. Meron siyang 22 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At siyempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At siyempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, laging nag-shares ng ating mga videos, at doon sa mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At siyempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Carclia, J. Tiberio Pilayo, Pusong Inami, Cosmo Defender, Edmond Casillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yan ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Sir Jaime Garcia, RNMSN from Los Angeles, California, Emmy Mapalad, Alexander Villas from British Columbia, Canada. Nandiyan rin po si Dionisio Soriano, Rizalina Domawal. Hi to Director Erwina Argilies. I-shoutout natin si Lola Les Filipina Life from Charleston, South Carolina. Hi to Jen Medina. Nandiyan rin po si Aida Sinsuat, Tinkerbell, Grace Gruta, Ferdinand Calipjo. Hi to Eden Gonzalez, Anes Aligredi, Tanuma Tisay, Rolly Casilang, and hi to Noel Narcida. At syempre, hindi nang kakalimutan, i-share natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin na belated happy birthday kay Aisha Luta na nandyan sa Dubai. Greetings come from Eva Atienza. And also, belated happy birthday kay Rock Joyce TV from Tokyo, Japan. And also, belated happy birthday kay Rusi Huwari, ang pamangkin ni Wina Salvatierra. At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, kung napansin niyo na meron pong belated yung ating greetings po sa birthday mga kabayan kasi nga wala po kahapon si Ivan. Again, so belated happy birthday nga pala no sa lahat na nag-birthday kahapon. Pasensya po, wala po si Ivan kahapon.
Kasi nga, mga kababayan ko, kahapon, nag-attend po ako ng recognition. Or actually, yun po ay isang graduation day sa school po ng aking dalawang anak, mga kababayan, na mga lalaki. Aking anak, sila po ay puro grade 4, mga kababayan, dalawa pong lalaki. So, pumunta kami kahapon kasi nga meron silang award, mga kababayan. Aking isang anak, siya po ay with honor. Ang isa naman achiever, mga kababayan. So, kaya nga pumunta kahapon si Sir Ivan doon sa school nila kasi nga recognition, mga kababayan. So, pasensya no, alam nyo, mga kababayan, hindi ko nga inakala na makakapag-vlog po ngayon sa Ivan. Bakit si Ivan? Kasi nga, napapansin nyo, aking mata, mga kababayan, di ba mukha yata, parang drowsy yata ating mata. Di ba? Kasi nga, mga kababayan, grabe ang aking sipon. Yung sipon po na tutulo na lang, parang tubig, mga kababayan. At saka palagi pong nag-atching si Ivan. Until na, mga kababayan, since kanina pa po. Kaya nga, hindi ko inakala, ako po makapag-vlog, mga kababayan. So, pasensya talaga, no? So siguro dahil po ito sa panahon, mga kababayan, kasi nga sobrang init dito. As in, napakainit, mga kababayan. Diyan nga sa labas po ng sala namin, kapag walang yung electric fan, mga kababayan, ang init talaga eh. Tapos papasok ka doon sa room, sa kwarto namin, medyo malamig, mga kababayan, kasi nga doon nagtatambay po yung mga anak, pati po aking asawa, mga kababayan, kasi nga napakainit. So pagpasok mo doon sa kwarto, malamig, paglabas mo, mainit. Kaya siguro ito po ang resulta, mga kababayan. Nagkakasipon si Sir Ivan. Okay? At saka malapit po kami doon sa dagat. Diyan lang po yung dagat, mga kababayan. Siguro sa singaw po ng dagat kasi nga mainit, mga kababayan. Pati po siguro sa tawag dito, yung sa usok. Hindi naman usok. Yung parang alikabok, mga kababayan. So siguro allergy tayo. So anyways, kasi nga na-miss na po si Ivan na mga DDS. So hindi pwedeng hindi makakapag-vlog ngayon si Ivan. Diba? DDS, did you miss me? Ang dami kasing nag-miss sa akin, mga DDS, mga kababayan. Ang sabi mga nila, nabayaran daw si Ivan. Kasi nga, marami kong mga post doon po sa ating Facebook account, mga kababayan. Sinisiraan ko daw yung mga Duterte. Sinisiraan ba yung Duterte? Sira na ho yung mga Duterte. Hindi na po kailangan na sisiraan. At saka yung mga post natin doon, mga kababayan, ang mga write-ups ho natin, yun po'y galing, may mga ebidensya ho yun. Yun po'y galing po sa mga mainstream media, sa mga articles, at saka yung mga hearing doon sa TRICOM, pati po sa Quadcom, mga kababayan, pati po doon sa hearing po ng confidential funds ni Sara Duterte. Yun kasi po ay parang combination lahat, mga kababayan. So yun po. Siya nga pala, I encourage you na bisitahin niyo po yung ating Facebook account, Jill Review TV, okay? So marami po mga post doon si Sir Ivan. Kung wala amang vlog si Sir Ivan, malalaman niyo doon kung nasaan po si Ivan. Kasi doon po ko nag-update, mga kababayan, okay? So please, i-subscribe natin, pati po i-follow natin ating pong Facebook account, Jill Review TV. Okay? So anyways, bana tayo. Kasi nga binanatan po si Ivan ng mga DDS kahapon, mga kababayan, everyday, babanatan po natin itong si Sara Duterte. Bakit si Ivan? Alam niyo ba na kahapon pumunta nandito po sa bayan namin kahapon, ito pong si Sara Duterte, mga kababayan. Yes, nandito kahapon. Siya po naligo doon sa island, mga kababayan. So before siya pumunta dito sa aming bayan, galing siya doon sa Ormoc. Doon po sa Baluarte, sa lugar po na mga Torres ni Richard Gomez, mga kababayan. Nandun siya sa SM Ormoc. Siya po'y sinamahan po ng pamilya Torres kasi nga siyempre asawa po ni Richard Gomez, mga kababayan, si Lucy Torres. And I've heard na galing rin po itong si Sara doon kay Richard Gomez before siya nag-proceed doon sa SM Ormoc, mga kababayan, ng Ampanya. Pati po pumunta siya doon sa local market, itong si Sara doon sa Ormoc, mga kababayan. So kinamagahan, nakita na lang namin doon sa live po ng aking friends po sa aking personal Facebook account, mga kababayan. Nakita ko nandito pala si Sara Duterte. Pero alam niyo, nakakatawa, bakit sa Ivan, hindi ganun kadami or walang masyadong taong lumapit sa kanya, mga kababayan. Yan po yung totoo. Hindi masyado or walang masyado pong tao na lumapit kay Sara Duterte para po magpapapicture, mga kababayan. Hindi masyado, ewan ko bakit, siguro ayaw po na kay Sara. Ayaw po na kay Sara, mga kababayan. Kasi pagkakala po ni Sara Duterte, mga maka-Duterte ang lugar ni Sir Ivan. Yun ang kanilang pagkakala. Inisnab nga ng aming mayor itong si Sara. Hindi nagpakita, mga kababayan. Tingnan nyo, napahiya si Sara.
Nandun na siya nakatambay mga kabayan. After niya doon sa island, dumating siya dito po sa aming bayan, pumunta siya doon sa isang headquarter ho na mga politiko rin po dito mga kabayan. Doon po siya nakatambay at doon po pumunta yung mga Maka Duterte. Hindi po ganun kadami mga kabayan. Tingnan nyo, ibabagay ko sa inyo yung video kahapon. Yes, ito'y kahapon po. Doon po sa isang headquarter po na politiko dito. Ito muna para at least meron tong idea makabayan kung anong ginagawa nyo doon. Nangampanya, siyempre. Bisita, minimhi karon. Ang tawa. Hindi sana balik, inuag ko manatik. Salamat po sa ma'am. Yes, thank you, sir. Kami kagahapon, atong isang adlaw, kami sa Samar. Nagbisita iglesia mi dito panahon sa Black Saturday o Easter Sunday. Magkahuman ni biyahe mi, dinhi padulong sa Leyte. Kagahapon, nami sa Ormoc, nagpasalamat po kami sa mga kaigsuunan nato sa Ormoc na nag-celebrate. O yan, so napansin ninyo, ganyan lang po kadami ang kanyang supporter dito sa lugar ni Sir Ivan. Kasi nga dito po sa aming makaabayan, Makamarcos ho. Yung aming mayor dito, Makamarcos Makaabayan. Kasi siya po'y inisnab. Dumiretso lang doon sa kanilang headquarter ng mga DDS dito. At ano ba makaabayan? Kasi nga while going po yung live, pati po yung post po ng ibang kaibigan ko na DDS Makaabayan, may napansin ko doon sa comment, kasi tinanong daw itong si Sara Duterte tungkol kay Bongo Makabayan. Diba, nabalitaan na ho natin, ito pong si Bongo, pati po itong si Bongo at si Sara Makabayan, diba meron pong hindi pagkakaintindihan or parang not in good terms Makabayan. Diba yan po'y kumalat ngayon na balita-balita. So yan po'y itinanong na nandun Makabayan. Alam nyo ba ang ginawa ni Sara? Hindi sinagot Makabayan. Hey, baka mo nalaman, doon po sa inyong kaibigan. Tinanong lang yung Makabayan, sabi na, totoo ba daw? Tagalog ko lang. Siyempre, Bisaya Makabayan, Tagalog ko lang. Tinanong si Sara na kumusta daw sila ni Bongo. Hindi niya sinagot Makabayan, parang sumigway siya bigla ng ibang mga gusto niyang sabihin, ibang statement. Pero tungkol doon sa tinanong po ng aking kakilala Makabayan tungkol kay Bongo, hindi niya sinagot. So malamang sa malamang, totoo yung mga kumakalat po ng mga balita-balita na not in good terms itong si Bongo at saka si Sara Duterte Makabayan. Diba nabalitaan natin yan for 2 weeks ago yata yan if I'm not mistaken. Or since pa sa panahon po na naresto itong si Digong. Kasi nga lumabas po yung balita na si Bongo daw yung nag-tridor kay Digong Makabayan. Kasi siguro galit nito si Sara. Or baka naramdaman na siguro ni Sara na itong si Bongo ay magiging sagabal in the future dito kay Sara Makabayan. Kasi alam mo natin, hungry for power ito si Bongo. Kilala ho natin po ito si Bongo Makabayan. Diba? Ginagamit niya itong si Digong. At talaga pong dikit na dikit itong si Digong dito kay itong si Bongo dito kay Digong kasi nga kinukuha niya yung simpatya ng mga DDS supporter. Kaya dikit ang dikit ito si Bongo dito kay Digong. Pero alam mo natin ang plano ni Bongo in the future na hindi malayo tatakbo bilang presidente itong si Bongo Makabayan. Diba? Ramdam natin yan. And also, ito rin pong kumalat na post po ni Pibos Talakera Makabayan tungkol po dito kay Bongo plus Hanilet. Diba may issue Makabayan, Bongo plus Hanilet. Siguro totoo yung kumakalat tungkol kay Bongo at kay Hanilet. Pero dito, iba yung pinost ni Pibos Talakera the other day. Tapos sabi niya, si Hanilet ang supplier ng bakal at buhangin sa mga nagpapatayo ng building sa Davao. Si Bongo ang kontraktor na Makabayan. At kapag hindi ka sa kanila kukuha ng bakal at buhangin, di mo matatayo business mo, lahat yan dadaan muna kay Bongo Makabayan. Diba ganun kasiba talaga itong si Bongo Makabayan? Tapos sabi niya, yan ang isa sa dahilan kung bakit galit yung magkakapatid sa kanya. Kasi ang loyalty niya kay Hanilet na Makabayan. Ang loyalty ni Bongo dito kay Hanilet.
Yan ang susunod kong project. Noon pa kita hindi gusto. Maski ang mga DDS hindi ka din gusto. Hindi nyo ba naiisip bakit ayaw siya ng mga DDS na makabayan? Yung mga DDS supporter ayaw na ayaw dito or marami talagang mga DDS supporter ayaw dito kay Bongo makabayan. So malamang sa malamang, totoo yung mga sabi-sabing kumakalat tungkol kay Bongo plus Hanilet makabayan or tungkol kay Bongo ang kanyang future plans na magiging sagabal dito kay Sara Duterte sa 2028 makabayan. 'Di ba? May mga supporter naman kasi ng mga DDS na gusto nila na itong si Bongo daw magiging presidente or maging busy dito kay Sara or vice versa makabayan. Meron kasi kumakalat niya ngayon, 'di ba? Nakita ko nga na merong gumawa po ng kalisurvey makabayan kung sinong gusto dito na maging presidente, maging busy. Tapos nandun po sa ibang picture na ibang DDS, nandun po si Bongo, nandun po itong si Sara. Tapos pinagbabangga-bangga lang makabayan. Pati nga si Kibuloy isinali, gusto daw or pabor ba sila na maging presidente ito si Kibuloy makabayan. Si Kibuloy magiging presidente, gunggong talaga eh. Ang sarap itikin tatinga itong mga DDS makabayan, magunggong talaga eh. Bakit naman gagawin pong presidente itong si Kibuloy? Alam mo natin si Kibuloy, di ba? Okay, so ipapakita ko rin pa sa inyo makabayan. Isa po sa nakakapansin itong si Pinoy Canada tungkol kay Bongo versus kay Sara Duterte. For more details, let's watch this. Hello guys! Good morning dito at good evening dyan. Eto, meron tayong pag-uusapang maganda. A1 information ito galing sa aking puting kabayo. Hindi, pero seryoso guys ha. Okay. So, lumalalim ang away. Although hindi pinapakita in public, lumalalim ang away. Itong grupo ni Inday Sayad at itong grupo ni Bongo. So, yung faction. Sapagkat ang tunay pala na layunin ni Bongo hindi naman talaga ito magmalasakit pa kay Digong sapagkat alam niya na itong si Pentaboy hindi na makakalabas. In short, unti-unti nang ang plano ni Bongo ay yumabong ang kanyang political career, no? At sa 2028 siya talaga ang lumaban as president. Okay. Now, ang grupo ni Bongo, siyempre kasama si Hanilet, kasama ito sila Hanilet, itong grupo nila, no? So, siyempre medyo disit lang yung dating, hindi nila masyadong bulgar, pero ito rin pala ang reason kaya itong si Inday Sayad medyo galit din dito kila Bongo at kila Hanilet, although hindi obvious, no? Dahil aside from pera, dun sa political path nitong mga ito. Bakit? Okay. Ang tunay na plano ni Bongo, iburahin ang pangalang Duterte na sa politika, no? National at local. Upang sa ganon, umusbong ng tuluyan yung kanyang pangalan. Okay. Now, para po sa mga didilis, makinig kayo, iboto nyo si Bongo. Dahil ang pagboto nyo kay Bongo, ang siyang magpapalaglag kay Inday Sayad. Ang pagkapanalo ni Bongo bilang isang senador, yan po ang maglalagay lalo kay Inday Sayad sa kanyang pagkakahulog, sa kanyang paglugso, no? Sapagkat si Bongo, malamang-lamang po sa impeachment, boboto po yan ng sasabihin niya kunwari dahil sa ebidensya, baka boboto po yan ng pro-impeachment. Yan po ang dahilan kaya hindi ini-endorso ni Inday Sayad itong si Bongo. Although sila ay may pagpapakita dahil sama-sama sa PDP, nagpapakita lang kunwari na sila ay nagkakaisa. Pero ang realidad, wala na ho silang pagkakaisa. Hindi nyo ba napansin? Wala na silang mga motorcade at mga rally nila. Di ba nagkakanya-kanya na sila sapagkat nagkaroon na ho ng paksyon. No, may paksyon na ang PDP. Merong pumapanig dito kila Bongo, may sumasama at may sumasama naman dito sa panig ni Robin Padilla, kasama sila Inday Sayad. At ang pagkakaano po nila kay Amy Marcos, nila Robin Padilla, pagkaka-endorso ay hindi sinasang-ayunan ng maraming PDP, including sila Bato, not Bato.
sila Ipe, hindi sila itong grupo ng Vic Rodriguez, hindi sila sang-ayon na si Amy Marcos ay mapasama. Pero, tulad ng sinabi ko iboto nyo si Bongo, sige, para lumugso ng tuluyan si Inday Sayad. Ngayon, kung gusto nyong protektahan si Inday Sayad, wag nyong iboto si Bongo sapagkat ang layunin ni Bongo ay pabagsakin ng tuluyan ang mga Duterte na mawala na ang mga Duterte sapagkat iisa lang naman ang kinikilala ni Bongo na may power na Duterte at isang Duterte lang ang kinikilala niya, wala nang iba. Ito ay si Fentaboy na unfortunately ay hindi na makakauwi at hindi na makakalabas mula sa dahig. Doon na yun mamamatay, doon na yun doon na yun mapapasako bago i-cremate. Yun po ang katotohanan. Si Fentaboy lang ang kinikilala na Duterte nitong si Bongo, hindi po si Inday Sayad. Kaya ang magiging pagkapanalo ni Bongo sa Senate seat, sa pagkasenador, paglugso lalo nitong si Inday Sayad. Kaya kung kayo'y nagmamahal kay Inday Sayad, magdesisyon kayo ngayon. Yan ang dahilan kaya hindi ini-endorso ni Inday Sayad si Bongo. Sapagkat alam nila dahil may awayan na po ang pamilya patungkol sa pera at mga manahan. Siyempre, hindi lang sa inyo ipinapakita pero may nangyayari ng awayan. Okay? So, pag kayo ang magdesisyon, mga total pare-pares naman kayong mga bobo na mga didilis. At pare-pares naman kayong may sayad, mag-away-away kayong mga may sayad, kingin nyo. So, seryoso, yan ang totoo. Yan po ay nanggaling sa isang, sa aking puting kabayo na medyo malalim ang source, no? Ng mga information. Totoo po yan. So, yan ang nangyayari ngayong awayan sa kanila at paksyon sa loob ng PDP. Ngayon, bini-verify pa, maging itong si Amy Marcos, pag nanalong pagkasenador, mukhang siya ang tatakbo bilang vice presidente nitong si Bongo. So, kaya si Amy, dumidikit naman dito kaya kaya huwag kayo magtiwala kay Amy kay Amy Lacson. Duterte, huwag kayo magtiwala dyan. Bakit? Dahil traidor yan at ahas yan, aahasin yan si Inday Sayad. Bakit? Puro internal informations lang ang kinukuha niyan at nag-feed siya ng mga information kay Bongo. Tandaan nyo yan. So, bahala na kayo mga didilis, mga king-ina nyo na mag-isip. So, bahala kayo. Basta kami ng mga loyalista, hindi kami boboto kay Bongo. Anyway, botohan na mamaya dito. Pwede nang bumoto. So, baka boboto na ako. Sama ko yung anak ko online. So, yun lang. Sa mga bobong didilis at may sayad dyan na, manatili kayong may sayad, Dahil ang may sayad ay lagi high blood. Bye! Okay, so malaking posibilidad na ang pinag-aawayan ni Bongo at saka ni Sara Duterte Makabayan ay ang property or ang yaman ni Digong. Kasi alam po ni Bongo at alam rin po ni Sara Duterte na malabo na po makakauwi ito si Digong sa Pilipinas. 'Di ba? Alam mo natin si Bongo. 'Di ba napapansin natin na ito'y laging dikit ng dikit dito kay Digong kasi nga siguro merong masamang balak dito sa yaman ni Digong. At baka yan po ang rason kung bakit galit itong si Sara dito kay Bongo Makabayan. 'Di ba hindi na din nakikita na inendorso itong si Bongo ni Sara Duterte. So ngayon mga ko, napansin ba natin na ito pong si Amy, itong si Amy Lacson Duterte Makabayan ay malapit po dito sa mga alipores ni Digong. Napansin ba natin? Like for example, doon po sa kumalat po na picture at lumabas po na picture Makabayan tungkol doon kay ito po yung related. Doon po sa kidnapping case na isang business tycoon na Filipino-Chinese Makabayan, yung si Anson K, 'di ba? Siya po'y kinidnap.
siya po'y tinigi makabayan, pati po ang kanyang driver. Pero yung pamilya po ng biktima ni Anson K, sila po'y nakakabigbigay na po dito ng ransom na 160 million lahat makabayan. Pero sad to say, yun pa rin po ay tinigi ng mga kidnapper. At nahuli na po yung kidnapper makabayan. Di ba nakita ho natin, ito pong si David Tan nakasama doon sa itinuro po ni spokesperson Jean Fajardo na kasama or siya po yung mastermind sa nagkidnap makabayan. Yung kumalat na picture, ito pong si David Tan, kasama niya noon itong si Amy Marcos, pati po itong si Harry Roque makabayan. Kaya siguro itong dalawa na to, ito pong si Amy, ito pong si Harry Roque ay todo tanggol sa mga Chinese kasi nga kaalyado nila makabayan. 'Di ba? Napansin ba natin, 'di ba si Amy talagang malapit dito po sa mga kaalyado ni Digong na hindi po basta-basta. For example, doon po kay Michael Ma, 'di ba si Michael Ma dating aso po ni Digong na kung saan ginawa pa nga na special envoy makabayan at napakalaman natin according po sa balitang lumabas at saka sa mga investigasyon makabayan, si Michael Ma, siya po isang D. Lords. 'Di ba? Kasama sila ni Peter Lim makabayan. Si Peter Lim, ito pong si Michael Ma ay D. Lords. At yun po yung mga alipores po ni Digong at malapit po na kaibigan ni Digong makabayan. Tapos ito rin po isang kidnapper, isang mastermind po ng kidnapping makabayan sa Pilipinas, si David Tan, 'di ba? Malapit din po na kaibigan at meron pong picture kasama si Amy Marcos at saka itong si Harry Roque makabayan. Kaya pala todo tanggol ito pong si Amy sa Pugo makabayan. Kasi isa po sa pumabor noon, bumoto na illegalize, na gawing legal po yung Pugo sa Pilipinas, isa po na pumirma. Ito pong si Amy Marcos makabayan, 'di ba? Nakakaduda talaga Itong si Manang pasaway na pasaway talaga Kaya siya po ay tinanggal po sa listahan ng mga loyalista makabayan. 'Di ba siya po ay pinaparinggan po ni Secretary Larry Gadon na itong ginawa po ni Amy ang kanyang hakbang na makikipag-alyansa o pagkipag-collab dito po kay Sara Duterte ay kiss of death. Kasi pag-aakala po ni Amy Lacson Duterte makabayan, malakas pa itong mga Duterte. Kasi nga di ba napansin ba natin dito po sa lumabas po na bagong survey makabayan, di ba dito po sa senatorial survey na ang lumabas ito, wala po itong si Amy Marcos. Hindi po siya nakapasok po sa top 12 makabayan. Kasi dito po sa alyansa, sa Senate slate po ni PBM, ang nakapasok dito sa SWS na survey inilabas po the other day ay nandito po si Erwin Tolfo, Lito Lapid, Tito Soto, Pia Cayetano, Bong Revilla, Abby Binay, Camille Villar, Ping Lacson at saka si Manny Pacquiao lang makabayan. 'Di ba wala diyan ito pong si Amy Lacson, pati po itong si Senator Tolentino makabayan, si Tol Tolentino. Wala sila. Hindi sila nakapasok po sa top 12 makabayan. Kaya kung napapansin natin, pati rin po itong si Senator Tolentino, inendorso na rin po ni Robin Hood Padilla makabayan. Nagulat ba tayo? Hindi naman nakagulat yan Expected na ho yan makabayan. Expected na ho yan. Kasi nga diba sinasabi ko sa inyo, ito pong si Tolentino, marami kasi mga DDS dyan sa slate po ni PBM. Diba? Una-una, binanggit ko na nga yan noon itong si Tolentino. At meron pong lumabas na picture noon makabayan na itong si Sara, diba sila po nag-collab na po ni Amy Lacson. Nakita natin doon kung sino ang nagpicture makabayan. Nakasuot po ng t-shirt na meron pong Tolentino makabayan. Ang ibig sabihin, kasama-kasama na ho noon pa man ni Amy Lacson at saka ni Sara Duterte itong grupo ni Tolentino makabayan. So ngayon, lumabas na po, inendorso na po ni Robin Hood Padilla itong si Tolentino. So ikis sila makabayan. Ikis sila. Ikis itong si Camille Villar, ikis itong si Amy Lacson, pati po itong si Senator Tolentino makabayan. Ikis yan sila kasi sila po ay mga traidor ho yan. Nandyan po sa slate ni PBM. At hindi malayo, kapag yung grupo na yan po mga tao na yan makabayan, kapag yan ay mananalo, hindi malayo, tatraidorin nila itong si PBM in the future makabayan. Ito rin pong grupo nito
Sila rin po dito yung takbuhan ni Sara or magiging shield ni Sara sa darating po na impeachment trial mga kabayan this coming June. June 2nd ba yun? June 2 ba yun if I'm not mistaken? So magiging shield yan. Magiging alay yan ni Sara Duterte mga kabayan. So wag iboto yung mga tao na yan. Okay, so wag kalimutan natin, iboto ho natin po itong si Attorney Benhur Abalos mga kabayan. Okay, so don't forget, iboto natin si Benhur Abalos. Kasi si Benhur Abalos mga kabayan, talagang tested na ho yan. Tayo po'y maghanap, talaga pong dapat iboto natin yung mapagkakatiwalaan po ng mga politiko na tumakbo mga kabayan. At siya talaga pong maasahan natin dyan sa Senado. Itong si Benhur Abalos, siya po ay tested and proven mga kabayan. At yan po ay alay sa kaibigan ng mga Marcoses mga kabayan. Kaibigan ho yan ni PBBM. Diba sa mga ups and downs sa mga Marcoses mga kabayan, nandyan ho yan si Benhur Abalos. So iboto natin po si Benhur Abalos mga kabayan. Okay? So anyways, ipapakita ko na sa inyo ang vlog ni Sir Mike Abe. For more details, let's watch this. Ingat po tayo sa ating papaniwalaan. Kayong mga botante sa buong mundo, lalo na po yung mga overseas Filipino workers na ongoing na yung absentee voting. Bumoboto na kayo online, di ba? At yung ating mga kababayan naman dito sa buong Pilipinas, na sa May 12, ilang araw na lang po at eleksyon na. Lalo na po sa mga kandidatong nasyonal. Kasi naglabasan na po ngayon ang di umano'y mga fake survey, bayad na survey. At kung sino-sino po ang mga nakikinabang dyan, alam na ninyo yan. Yung nangingibabaw o nauuna or sumasali o nakakasama sa mga survey. Hindi ko nila lahat. Meron din mga survey company na matitino. Pero meron pong ibang nagpapagamit sa kung anong dahilan para ho sa nakailang paboran ang kandidato. Sa totoo lang po ako, tagal ko na pong nasa broadcast industry. Ilang dekada na, kahit minsan, hindi ako na-survey. Wala akong nakitang nag-survey sa akin o nagtanong sa akin. Kaya yung sinasabi lang nationwide na mga survey, hindi ko talaga kapanipaniwala yun. Kasi yung 1,200 or 1,500, kakaunti yun. 110, 115 million ang Pilipino. Tapos maniniwala kayo sa 102 or 1,500 na nasosurvey nila nationwide na raw. Doon pa lang ho, nakakalito na eh. Dito lang mo sa Metro Manila, meron tayong 20 million dito eh. Tapos masosurvey dito, 1,000 lang. At yung 1,000 nagsalita, yun na yung ating papaniwalaan. Di ba kalaking kalokohan? Kaya hindi ko man nilalahat, ang survey ay racket. Pabor yan sa nagpapasurvey. Pabor yan sa mga politikong gustong maging makasama sa top 12, makasama sa top 5, makasama kung anong linyahan. Matagal na po tayong nalilinlang ng mga survey na yan. Ang mahalaga, ito lang yung survey na sinasabi nila na bumagsak daw sa approval rating ng Pangulo. Okay lang yun. Wala naman pong mawawala sa Pangulo. Dahil ang Pangulo ay presidente pa rin hanggang 2028. Ang sinumpaang tungkulin sa ilalim ng saligang batas ay sumunod sa alituntunin ng saligang batas. Wala pong provision doon na pag bumagsak ang rating ay dapat mawala ang presidente. Pag bumagsak ang rating ay dapat palitan. Hindi, wala pong ganon. Kaya ako kasi binabanggit yan kasi yung abogado nagtatago at takot na takot bumalik ng Pilipinas dahil marami sigurong kasalanan. Hindi ko alam kung anong kasalanan niya. Pero marami siyang kaso rito. Patong-patong na si Harry Roque. Aba, sinasabi ba naman? Dapat daw ay bumaba na si PBBM. Dapat daw mag-resign na si PBBM. Kasi bumaba na rin yung survey. O hindi ba naman, ano mo yung mga ganyang klase parang hindi abogado? Di ba, ang abogado ay officer of the court. Di ba ang abogado ay dapat nakatingin sa ebidensya? Dapat ang abogado ay nakatingin sa may malalim na basihan na naaayon sa batas. Yung bang survey naaayon sa batas? Yung bang survey ay parte o dahilan? Pag bumaba ka sa survey, aalis ka sa pwesto? Kung yan ang dahilan, di dapat si Sara matagal lang umalis. Kasi matagal na yung babataas yung kanyang rating. Ngayon, tumaas lang dahil ang kanyang tatay nahuli. Tinapon, pinadala doon sa Norway. Di ba? Yung si Sara dapat mag-resign siguro lalo sa kanyang mga sinabi.
doon sa kanyang huhukayin daw niya yung labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at kanya daw itatapon sa West Philippine Sea. Yung ba statement ng isang normal na tao? Yung kanyang pag-uutos na kunin ang buhay ng Pangulo, Pangalawang Vice President, First Lady at saka Speaker of the House, yung ba'y salita ng matinong tao? Yan, mga taong ganyan ang hindi dapat nagtatagal sa gobyerno. Harry Roque. Pero si Pangulong Marcos na elected ng taong bayan, nanumpa sa saligang batas, bumaba lang ang approval rating, resign na. Alam niyo kung bakit sinasabi ni Roque yan? Kasi makakauwi siya sa Pilipinas. Hindi daw siya uuwi ng Pilipinas hanggat nandiyan si PBBM. So takot siya kay PBBM. Takot siya sa rule of law ni Pangulong Marcos. Takot siyang harapin ang kanyang mga kaso rito. Yan ang kanyang sinasabi. Kaya yung kanyang sinasabing dapat mag-resign si Pangulong Marcos, personal niyang interest. Yan sinasabi ni Roque niyan. Kasi nga, sa kanya rin ang galing na hindi daw siya babalik ng Pilipinas hanggat si Marcos ang presidente. O hindi, huwag kang bumalik. Hindi ka namin kakulangan eh. Kaya lang, managot ka doon sa mga kaso. Hindi ka kakulangan sa Pilipinas kung hindi ka babalik. Kaya lang, mabigat yung mga kaso mo. Libel, inciting to sedition, at saka qualified human trafficking. Yung qualified human trafficking sa Pogo issue, dinimanda ka ng PAO, Presidential Anti-Organized Crime Commission, takot ka kasi non-bailable yun. Contempt ka sa Congress, takot ka dahil pakukulong aron. Tapos ngayon may bago. Doon sa fake pulburon video, kayong dalawa ni Maharlika at si Roque, may bago kayong kaso, inciting to sedition. Although bailable yun. At libel. Cyber libel. Ayan po eh. Ang dami mo ng kaso rito. Ay hindi ka makauwi. Dahil under President Marcos rule of law. Bakit takot ka sa rule of law? Hindi ka natakot sa tukham dahil kaalyado mo si Duterte? Hindi ka natakot sa double barrel campaign ni Bato at ni Duterte dahil kaalyado ka? Labag sa batas yun, di ba? Kasi walang due process. Hindi ka natakot doon. Ngayon na rule of law, pagpapatupad ng batas, abogado ka, dapat alam mo yun. Officer of the court ka, dapat alam mo yun. Bakit ayaw mo umuwi? Dahil nga si Pangulong Marcos ay rule of law ang pinapairal. Kaya gusto mong mag-resign dahil bumaba ang approval rating? O di ba personal mo yan? Hindi yan kapakanan ng bayan, Roque. Kapakanan mo lang ang sinasabi mo. Paulit-ulit ka sa sinasabi mo. Ang tapang mo magsalita. Akala mo naman may naniniwala sa'yo. Kaya ka lang kita pinapatulan kasi naaawa ako doon sa followers mo. Naaawa ako doon sa mga Pilipinong naniniwala sa'yo. Nililin lang mo. Nagpapalusot ka dahil sa iyong personal na interes. Dito, bubukuhin kita. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ka may mga kaso. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ka nagtatago. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ayaw mo balik ng Pilipinas. Dahil takot ka sa rule of law ng Pilipinas under President Marcos. Yan ang totoo, Harry Roque. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Di ba? Hindi tayo nagagalit. Madiin lang tayong magbalita at mag-topic kasi yung authority ng ating sinasabi base sa ating pagkakaalam, pag-aaral, pagsusuri, interpretation at opinion. Kaya ho, madiin ang ating pag-broadcast, pagkasasalita. Okay? Naintindihan niya ng ating mga followers, subscribers. Okay? So, balikan natin ang survey kasi malapit na. Marami pang lalabas sa survey. 1 week before election, may lalabas pa yan. 2 weeks before election, may lalabas pa. Huwag tayong palinlang dyan. Yung survey na importante yung ating gagawin during election day, May 12. Kayong mga OFW, ang totoong survey yung inyong gagawin pag kayo bumoto. Kung sino ang gusto nyong iboto, yan ang totoong survey. Kami, boboto sa May 12, yung araw ng eleksyon, yan ang totoong pagdidesisyon ng taong bayan. Itong mga survey ngayon, propaganda lang yan. Nakakabayaran na daw po. Nakakabilihan na. Kung hindi ko nilalahat, baka may mga survey company nagpapagamit. So, kasama kayo sa panlilinlang. Hindi natin kailangang iboto yung mga makasarili. Walang paninindigan sa West Philippine Sea. Puro Duterte lang sila. Puro partido lang sila. Puro pagiganti lang sila. Wala silang agenda para sa development ng bansa. Puro lang sila galit sa gobyernong ito. Wala silang malinaw na agenda. Huwag nating iboto. Wala silang mailatag kung ano ang plataforma nila ng gobyerno kapag sila naupo. Ang gusto lang nila, maipagtanggol si Sara Duterte, maipagtanggol si Digong Duterte. Yun ang kailang paniniwala. Pero pag naupo naman sila, wala rin magagawa. Kasi kahit maglupasay pa ang mga senador o kahit ang ating bansa, hindi nila nating control ang ICC. Hindi makakabalik si Duterte rito hanggat hindi kagustuhan ng ICC. Hindi
maibabalik si Duterte dahil kung gusto ng Philippine government, wala na, na-turn over na, tapos na yung obligasyon ng Philippine Authority under Republic Act 9851. Yung pagkakahuli dahil sa warrant of arrest at pag-surrender, tapos na. Ang pagpapalaya, hindi na karapatan o hindi na obligasyon ng Philippine government. Under na siya ng ICC. Yan po ang totoo. Kung sinasabi at sinisisi nila ang Marcos administration, puro lang sila paninisi. Kaya yung mga politikong mahahalal, lalo na yung mga Duterte, puro batikos lang ang gagawin ng mga yan. Walang malinaw na mga plataforma ni gobyerno, paano pagandahin ang buhay ng Pilipino, paano ipaglaban ang West Philippine Sea, paano ang independent foreign policy. Okay, so before tayo mag-jump sa ating next topic mga kabayan, isa-shoutout natin. Nandyan po si Ninoka Azor, Alexander Bellas, Gladys Lanosa, hi to Gloria Ronquillo, Joseph Magallon, Michael Vinas, hi to Kelly Capuno from Tagaytay City, Cavite. Nandiyan rin po si Luisito Niedo, Evelyn Dacanay from San Diego, California. I-shoutout natin si Angelita Holsanger, Leonardo Steliero, Mila Fernando from Sydney, Australia. Nandiyan rin po si Beth Hariolne, Rosinda Aonso, and hi to Rayon Enecosi. Okay, so mga kababayan ko, kahapon tayo po ginulat sa balita ito tungkol po kay Lolo Kiko or Pope Francis. Kasi kahapon mga kababayan, pumanaw na po si Pope Francis. So nagluluksa ngayon ang lahat ng mga Katoliko across the country mga kababayan. At the same time, nagulat rin po sa balita. Bakit sa Ivan? Kasi kung matatandaan natin mga kababayan, di ba for how many days ago, meron kasi nilabas po ni statement yung Vatican na bumubuti na daw yung kalagayan ni Pope Francis mga kababayan. Di ba anong sabi? Tinanggalan na daw ng oxygen kasi nga nagre-recover na lang daw mga kababayan. Bumubuti na daw yung kalagayan ni Pope Francis. Pero anong nangyari? Di ba kahapon ginulat tayo, pumano na po o namatay na po si Pope Francis. At before tayo pupunta doon kay PBB mga kababayan, ipapakita ko muna sa inyo ang balita tungkol kay Pope Francis. For more details, let's watch this. Hindi malilimutan ng mga Pilipino ang 5 araw na pagbisita dito sa Pilipinas ni Pope Francis o Lolo Kiko noong 2015. Makasaysayan yan lalo't dito nakapagtala ng pinakamalaking papal crowd na dinaluhan ng 6 na milyong Pilipino. Isang dekada nang nakalipas nang bisitahin ni Pope Francis ang Pilipinas. Paglapag ng eroplano noong January 15, 2015, sa halip na bulletproof vehicle, sumakay agad ang Santo Papa sa Pope Mobile. Inikot ng Santo Papa ang mga kalsada ng Maynila. Libo-libong naghintay at mainit na sumalubong kay Pope Francis na tinawag ng mga Pilipino bilang Lolo Kiko. Bahagi ng 5 araw na papal visit ang pagpunta sa Malacanang. Si Pope Francis ang ikatlong Santo Papa na bumisita sa Pilipinas. Gaya ni na Blessed Pope Paul VI at Saint Pope John Paul II, nagmisa rin si Pope Francis sa Manila Cathedral. Humarap din ang Santo Papa sa mga pamilyang Pilipino sa Pasay. And I remember my family. My father, my mother, my grandfather at home. Today, I rest with you. Hindi rin makakalimutan ang pagbisita ni Pope Francis sa Tacloban. Dagat naman ang mga tao nakasuot ng kapoting dilawang eksena. Kahit bumabagyo, personal kong nakita ang mainit na pagsalubong noon ng mga Taclobanon sa Santo Papa. Ano po yung aming hinahangad na makita po namin si Papa Pope Francis po kahit ilang segundo lang. Mercy and compassion po. Ito parang talaga nasa kanya ang Holy Spirit. Nagmisa si Pope Francis para sa mga biktima ng Super Bagyong Yolanda noong 2013. Sa taas ng emosyon, may pagkakataong hindi sinunod ni Pope Francis ang nakahanda niyang speech. When I saw from Rome that catastrophe, Sentí que tenía que estar aquí. I felt that I had to be here. Que Jesús no defrauda. And he never lets us down. Pumunta rin siya sa Ground Zero ng Yolanda sa Palo, Leyte. Sa mga panahong iyon, saglit na napawi ang malungkot na bakas ng trahedya.
Pinuntahan kami dito. Kahit anong bagyo, kakayanin namin. Pagkatapos sa Tacloban, balik Maynila si Pope Francis para bumisita sa University of Santo Tomas kung saan libo-libong kabataan ang naghihintay. Isang dating batang palaboy ang nagtanong sa Santo Papa kung bakit hinahayaan ng Diyos na may mangyaring masama sa mga bata. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? Kahit walang kasalanan ang mga bata. At bakit kaunti lang ang mga tao tumutulong sa amin? Hindi inasahan ng Santo Papa ang kanyang narinig. The great question of why so many children suffer, she did this crying. Y la gran respuesta que podemos hacer todos nosotros And the response that we can make today is, es aprender a llorar. let us learn, really learn how to weep, how to cry. Matapos niyan, makasaysayang misa ang ginawa ni Pope Francis sa Quirino Grandstand. Kahit umuulan, 6 na milyong Pinoy ang nakiisa, ang pinakamalaking papal crowd sa kasaysayan. Ang hatid ng mercy and compassion ni Pope Francis, 1 dekada man ang nakaraan, habang buhay na nating hindi malilimutan. Okay, so nakita natin mga kabayan na si PBBM, meron siyang post or statement dito para kay Lolo Kiko or kay Pope Francis mga kabayan. Babasahin na po natin. Sabi po ni PBBM, the Philippines joins the Catholic community worldwide in grieving the loss of His Holiness Pope Francis, a man of profound faith and humility. Pope Francis led not only with wisdom, but with a heart open to all, especially the poor and the forgotten. By example, Pope Francis taught us that to be a good Christian is to extend kindness and care to one another. His humility brought many back to the fold of the church. As we mourn his passing, we honor a life that brought hope and compassion to so many, and inspired us to love one another as Christ loved us. It is a profoundly sad day. At meron pong post, meron pong pictures na pinost po si PBBM na nahalikan niya pala sa kamay itong si Pope Francis makahabayan. So, nang nakita ito sa mga DDS makahabayan, siyempre alam mo natin mga DDS, magunggong yun na nakita ho ito ni Princess Maui or Maui Spencer makahabayan, sabi niya, nung una sabi niya, wait for it, makikiramay, magdadrama at magbibida-bida na naman si NGWM sa pagpanaw ni Pope Francis. Pakihila na lang po ng paa ng mambubudol at salot sa aming bayan. Sabi niya, mahal na Santo Papa. Tas hanggang meron siyang follow-up na post makahabayan. Sabi niya, boom! Sabi ko na nga bay, makikiramay kunwari ang walang empathy na presidente makahabayan. Wala lang empathy si PBBM, kabaliktaran yata. Kasi papakita ko sa inyo makahabayan, ito gunggong talaga ito si Mau Spencer, no? Sa kapitikintingan na to kung gaano natin kamahal si Pope Francis or kung gaano kalaki rin po ating respeto kay Pope Francis, yan po ay kabaliktaran dito kay Digong makahabayan. Kasi kung maalala ho natin, di ba minura niya si Pope Francis? For more details, let's watch this. 5 oras? Sabi ko, bakit? Sabi na sirado na ang... Sino dadating? Si Pope. Gusto ko tawagan na. Pope, putang ina ka, umuwi ka na. Huwag ka na magbisita dito na. Tingnan nyo kung sino dito yung bastos at walang respeto sa Pope makahabayan. Minura niya si Pope Francis, tas yung mga kalyado, yung mga alipuris ni Digong, tawang-tawa pa makahabayan, Natatawa sila na binastos ni Digong itong si Pope Francis. Gunggong talaga So dito nakarma itong si Digong kasi nga binastos niya si Pope Francis na saan ngayon si Digong makahabayan. 'Di ba? Nasa rihas na ang poon ninyo. 'Di ba? Sakto ba? Nasa rihas na ang poon ninyo. Nasa rihas. 'Di ba? Ngayon nakarma tuloy itong si Digong kasi nga 'di ba binastos niya, minura niya itong si Pope Francis. Yan po ang malaking pagkakaiba
na mga DDS makabayan dito po sa mga Marcos supporter, loyalista, pati po sa mga Pinklawan. Talagang nasa dugo na po ng mga DDS makabayan yung pagiging bastos, mahilig magmura, hindi marunong rumispeto, di ba? Kaya nga itong kailang Poo na si Digong hindi rin po nirespeto kasi hindi marunong rumispeto makabayan, gunggong kasi. Di ba? So anyways, before tayo mag-jump po sa ating next topic, isa natin. Nandyan po si Ronelyn Lamsen, Hatso Alicia at Jeannie from Pangasinan. Isyatat natin si Elmer and Ronnie Castellano from New Zealand, Hatso Gila Lucero from Ordanita, Pangasinan, at saka hi daw kay Kagawad Lots o Banawang, Banauwang, Santa Barbara at si hi to Mader, Sofia Lamsen. Nandiyan rin po si Ashen, Nono Vlogs, Marjorie Minsas from Australia. Isyatat natin si Disilan David, Monet Borromeo, Josephine Gallego, Evelyn Garcia, Tony De Los Reyes, Irene Arroyo from Santa Cruz, Laguna. Nandiyan rin po si Jess Sobtob from Calaba, Laguna. Hi to Vani Yap, Rosalinda Ilopre, Rowena Salvatierra, Phil Macabato. Isatat natin si Godfrey Tongkua from Sibalom, Antique. Nandiyan rin po si Axel Roses or Simply Tokes Vlog. Hi to Amelia Hugo, Rini Di Malibot, and hi to Greg Salazar. Okay, so mga kababayan ko, kahapon or kagabi, nandun po si PBM, bumisita siya doon sa burol ni Nora Honor makabayan. Kasama niya siyempre si Efelisa. Tsaka before ko re-reaction na makabayan, itong mga sinasabi po ng mga DDS kasi magunggong talaga eh. Nakakatawa makabayan kasi nga pinagdududahan na naman po nila na itong video na to ay edited na makabayan. So before natin babasahin po yung mga banat ng mga DDS, let's watch this. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagparating ng kanyang mensahe ng pakikiramay sa pagpanaw ng national artist na si Nora Honor. Nakikiisa si Pangulong Marcos Jr. sa pagdadalamhati ng bayan dahil sa pagpanaw ng national artist for film, si Nora Honor o si Nora Cabaltera Villamayor. Sa mensahe ng ating Pangulong Marcos Jr., sinabi nito na sa karera ni Nora Honor na nasa higit 50 taon, isa itong napakahusay na aktres, mga awit at film producer. Kinilala rin ng ating Pangulo ang ilang mga pelikulang pinagbidahan ni Nora na humakot ng maraming parangal. Anya, sa murang edad na 23, nagsimula si Nora Honor na mag-produce ng mga pelikula na habang buhay na itong bahagi ng ating national heritage. Kabilang narito ang Banawe, Bona at ang 3 taong walang Diyos. At syempre nariyan rin po ang kanyang napakahusay na pagganap sa pelikulang Himala, Vaibum at The Floor Contemplation Story. Nanalo si Nora Honor ng mga national at international awards dahil sa kanyang mga napakahusay na mga performances. Bukod pa riyan ay ang kanyang napakagandang boses. Ang talento at husay ni Nora Honor ay isang regalo sa sambayanang Pilipino. Muli ay pinararating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang condolences sa pamilya, mga kaibigan ni Nora Honor at ganoon na rin sa buong industriya ng pelikula. Namatay po si Nora Honor sa edad na 71 years old. Muli, sama-sama po tayong manalangin para sa nag-iisang superstar at ang national artist na si Miss Nora Honor. Okay, so question mga kababayan, masasabi ba ninyo na yung video sa baba mga kababayan na kung saan nakita ho natin si PBM, kasama niya si Efelisa, edited yon? Masasabi nyo ba na edited yon? Pero bakit kayo makahabayan? Lagi sinasabi po ng mga DDS, edited daw yung makahabayan. Edited daw, luma daw yun, hindi kasi sila maniniwala na nasa Pilipinas na itong si Efelisa. Kasi according dito sa kanilang comment makahabayan, sa baba po ng video na yon, sabi niya, ang galing ng pagkaka-edit, edit lang yung makahabayan, gunggong talaga eh. So sabi pa dito na namigay ng you want, dito, niuli na ba di ay si Baki o sabi dito sa Tagalog o sa Tagalog makahabayan, nakauwi na pala si Baki na makahabayan. Matagal na ho, March 10, nasa Pilipinas na ho si Efelisa. Sabi ba dito, edit, pang high class, di pa din nakalaya si Baki na makahabayan. Parang may mali, sabi nila. Hindi ba nakauwi si Efelisa? Gunggong talaga. Itong mga DDS, bubo makahabayan. Tanga talaga eh. 'Di ba? Kasi nga, ang kanilang pinaghahawakan dito, yung mga sinasabi kasi ng mga fake news peddlers na nandun po sa California makahabayan na nakulong daw itong si Efelisa. Tapos 'di ba, meron nga na-follow up doon na isang kalbo na Vicky makahabayan, yung si Dean Chase. 'Di ba, sabi niya na nag-positive daw itong si Efelisa sa droga makahabayan, sa hair follicle drug test.
'Di ba sabi niya nag-positive daw, kaya daw ito nakulong. At dahil po ito sangkot sa pagkakamatay daw ni Paulo Tantoco Makabayan. Yan kasi ang kanilang pinaghahawakan. Ayaw nila maniwala na nakauwi na si FL sa Pilipinas. Edited ba? Tapos sabi ba dito sa baba, parang may mali. Tatalangin natin mga DDS, kailan ba nagiging tama si PBBM at si FL sa inyong paningin? Sige nga, kahit one time, kailan pa nagiging tama si PBBM at si FL? Di ba wala kahit isa? Tapos sasabihin pa ninyo parang may mali. Always naman talaga mali sa inyong paningin ating presidente at si First Lady, di ba? So anyways mga kahabaan ko, siyempre hindi na kakalimutan. Ibalita natin dito yung mga good news para malaman po ng mga DDS, mga anti-Marcos, yung mga gonggong na nandito na puro lang paninira, puro lang fake news ang ipinapalabas para malaman nila kung ano ang ginagawa ng ating presidente, kung ano ang lakad ng ating presidente, at kung ano ang mga proyekto ng Marcos admin. At lalong-lalo na kung ano ang mga inisyatibong ginagawa ng ating gobyerno makahabayan. For more details, let's watch this. Pabibilisin pa ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD ang pagtatayo ng mga proyekto nito sa Metro Manila. Sa ilalim yan ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH na administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay DHSUD, Secretary Jose Rizalino Acuzar, bukod sa mga nagpapatuloy na 4PH projects sa Metro Manila, nagpapatuloy na rin ang kanilang mga proyekto sa iba pang rehiyon. Kabilang dito ang housing unit sa Palayan at Bacolod at ang 4PH project sa San Mateo Rizal, San Fernando Pampanga, Davao City at Tagoloan sa Misamis Oriental na i-turn over sa mga benepisyaryo. Target ng Agriculture Department na magtayo ng food hub sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bukod sa makatutulong ito sa mga magsasaka, patatatagin rin ito ang supply at presyo ng pagkain sa bansa. Potential game changer kung maituturing ang itinatayong Clark Food Hub Project sa pagtutulungan ng Department of Agriculture at Department of Transportation ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon sa site inspection ng DOTR Clark International Airport Corporation. Kinumpirma naman ni DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na itinatayo ng inisyal na 12 ektarya mula sa kabuuang 47 ektarya na lupa para sa food hub. Nauna nang inanunsyo ng DA sa press briefing noong Marso ang ilang mga major projects ng kagawaran kung saan kabilang dito ang food hubs. Kailangan mo rin ng parang connected na mga trading centers para masigurado na bukod dun sa maayos mo yung storage ng commodity, maganda rin yung market and logistics. Kaya ang plano ni Secretary ng DA in the long run is to establish these cold storages and these food hub or trading facilities nationwide. We are also working with ADB para dun sa pagtatayo ng mga agricultural ports. Target ng DA na maging operational na ito sa loob ng 18 buwan mula ng simula ng pagpapatayo sa food hub. Bukod sa Clark, pinag-aaralan din ng Department of Agriculture ang pagpapatayo ng food hub sa iba't ibang panig ng bansa upang mapalakas ang produksyon ng mga sakahan, patatagin ang supply at presyo ng pagkain, itaas ang kita ng mga magsasaka at lumikha ng trabaho at pamumuhunan. Ang naturang proyekto ay hakbang para sa modernisadong food value chain. Bukod dito, patuloy naman ang pagpapatayo ng DA ng cold storage facilities, post-harvest facilities at irrigation system. All these agri-infrastructures na medyo hindi napondohan nung mga nakalipas sa panahon. So ngayon, nakikita natin na napopondohan paunti-unti. In the long run, ito yung makakatulong. Alinsunod na pagtutulungan ng DA at DOTR sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na whole of government approach para sa food security batay sa Philippine Development Plan ng administrasyon. Isusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa susunod na ika-20 Kongreso ang pagbibigay ng sapat na kapangyarihan sa National Food Authority. Kabilang dito ang pagbebenta ng mga bigas sa mga palengke. Ayon sa palasyo, mapapababa ang presyo ng bigas kung magkakaroon ng kompetisyon sa palengke habang naiiwasan ng pambabarat ng mga traders sa mga magsasaka. Sa ngayon, hawak ng pribadong sektor ang pagbebenta ng bigas sa bisa ng Rice Tariffication Law na ang author ay si Senador Cynthia Villar. Dahil nga po ito ay nahadlangan ni Senator Cynthia Villar, magkakaroon muli propose
amendments para po magkaroon muli ng authority, power, and NFA. Ito naman po ay para sa taong bayan, para po ma-regulate natin ang presyo ng bigas. Hindi ikinabahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinakabagong survey ng POPs Asia kung saan bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing tiwala sa pamamahala ng presidente. Ayon sa Malacanang, ipagpapatuloy pa nila ang programang makapagpapabuti sa buhay ng mga Pilipino. Hindi po nabahala ang Pangulo sa anumang rating sa survey. Ang Pangulo, kahit anuman ang rating, mataas, mababa, magpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Hindi po siya mapapahinto ng anumang survey. Yan ang tugon ng Malacanang kaugnay sa trust at approval rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakarang buwan ng Marso. Ayon sa Pulse Asia, mula 42% noong Pebrero, bumaba sa 17% ang bilang ng mga Pilipino na nagsabing tiwala sa pamamahala ng presidente. Ginawa ang survey noong March 23 hanggang 29 na sinagutan ng higit 2,000 respondents. Ang bilang na yan ayon sa palasyo. Sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. Tingin ng Malacanang ang resulta ng survey, posibleng bunga ng pagkalat ng fake news. Sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. Ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And I quote, "The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues." End quote. So, kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. Nangako ang administrasyon ni Pangulong Marcos na ipagpapatuloy ang mga programa na makapagpapabuti sa buhay ng mga Pilipino. Una nang sinabi ng DSWD na palalawigin pa ang Walang Gutom Project mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Tuloy-tuloy din ang pagsasagawa ng job fair para mabigyan ng pagkakataon ang mas maraming Pilipino na magkaroon ng disenteng kita. Sa pinakahuling survey ng Philippine Statistics Authority, lumabas na tumaas ang bilang ng mga Pinoy na may trabaho nitong Marso kumpara noong Pebrero. Nabawasan naman ang inflation rate o bilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nanaisin pa rin po at ipapatupad pa rin po ng Pangulo kung ano ang nasa batas, kung ano ang tama, at hindi kung ano po ang sasabihin sa isang survey. Mas pinaigting pa ng pamahalaan ang kampanya laban sa pagkalat ng fake news sa bansa. Ito ay matapos lumabas sa isang pag-aaral na 33% ng mga profile na tumatalakay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay peke. Maingat sa kanyang binabasa online si Ariel lalo ngayong eleksyon. Po kapag po may mga kumakalat na fake news, naapektuhan po yung mga credentials ng mga candidate. Nalalayo po tayo sa mga mas deserving na candidates. Para pigilan ang pagkalat ng fake news, ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Diin po ang direktiba ng ating Pangulo na sawatain, pigilan ang fake news. Hindi po ito nakakaganda sa gobyerno, hindi po ito nakakaganda sa ekonomiya. At hindi rin po ito nakakaganda sa taong bayan. Ang Presidential Communications Office regular nang nagsasagawa ng pulong balitaan para mag-abot ng mga tama at kinakailangang impormasyon ukol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Puspusan din ang PCO sa paghahatid ng mga balita na nagbibigay linaw sa mga issue. Nakipag-partner din ang ahensya sa Vera Files para palakasin ang media literacy sa mga state-run media tulad ng PTV. Ang fake news makakapag-diskaril ng isipan ng tao, ng taong bayan. Kaya nga po gumagawa ngayon ng aksyon, nagkakaroon po ng pagpupulong ang Presidente, ang Pangulo, sa mga heads of the agencies, especially DICT, para po matugunan na po
at mabawasan na po itong mga fake news na nagkakalat, lalong-lalo na po ngayon, campaign season. Bukod sa mga pekeng content, nagpaalala ang ilang mambabatas sa Kamara na mag-ingat laban sa mga pekeng account na nagpapakalat ng mali at baluktot na impormasyon sa social media. Sa pag-aaral kasi ng International News Agency na Reuters, lumabas na 33% ng mga profile na tumatalakay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay peke. Naglalaman umano ito ng mensahe kaugnay sa dating presidente at mga pag-atake sa kredibilidad ng International Criminal Court. Lumalawak din ang diskurso ng mga ghost online accounts hanggang sa eleksyon para manipulahin umano ang opinyon ng mga tao ngayong halalan. Ginagamit po nila sa pang-impluwensya ng voters, sa pang-sway ng voters, at minsan nga nagkakos na ng tension sa fear. Ang bright side lang po, nakakuha po tayo ng commitment from Meta. Nagkaroon po ng regulatory committee or commission, tutulong po sila sa ating pinaglalaban. Ayon sa isang cybersecurity company, posibleng matukoy kung peke ang isang account kung kakaunti ang picture at mga kaibigan, kakaiba o walang impormasyon ukol sa pagkatao ng social media user. Okay, so kung nagustuhan ninyo ating mga topics ng araw mga kababayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalabisan sa inyo, please share natin ating mga vlogs mga kababayan para malaman po ng ating mga kababayang nabulag ng kabilang kampo dahil sa mga DDS fake news peddlers at para makita nila ang totoong mga balita mga kababayan. So please like and share. Okay? So kasama rin po natin ngayong araw, nandyan si JRN, Ivy Alfonso, Testo Maliwan, Sally Ramos Katunggal, Haitso Sonia Hasigawa, Abraham Yanez, Kazarina Deiro Uy, Haitso Trinidad Lozano, Aida Lopez Insuat, Rayon Inicosi, Elena Cao, Iday, Jimmy Piyuan, Armando A. Lopez. I-shoutout natin si Birds Lumibaw, Hi to Milagros Banes, Riz Jornet Lumawad, Teresita Giyang, hi to Merna Borromeo, Bioli Benaventura, Elmer Pinaranda, Jico Jerry Cabreros, Vincent Anthony Amancio Fentes, hi to Bibi Garcia. I-shoutout natin si Renato Babalinas Navarro, LB Semezo, Carmen Robertson, Apple Nash, Mins Niyaka Nolpes, Moneth Doctorero, Annabel Hoson, nandiyan po si Robin Basinga Salindong, hi to Mercy Calatrava, Percy Shalana, Hilda Baldomino Pita, Helen Bean, Josie Buhay, Elsa Hoffman, Lorna Obalanueva, Ana Holwa, Aurora Lalyemad, Net G. Ortigas, Nati Lapitan, and hi to Nida H. Haka. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng panibagong araw. Alam ko pong binabantayan mo ako buong gabi. Panginoon, ang buong buhay ko po ngayon ay puno ng pag-asa. Alam ko pong hindi mo ako iiwan at patuloy mo akong sasamahan at gagabayan. Kapag nakatagpo po ako ng mga problema at kapag nakakaramdam ako ng panghihina ngayon, mangyaring tulungan mo po akong malampasan ang mga hadlang. Naniniwala ako sa iyong plano. Alam ko po, Panginoon, na magiging mas mabuti ang araw na ito dahil nagbabago ang lahat kapag ikaw ay aking kasama. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa pangalan natin Panginoong Kristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan.
Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Ikinuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat na